Pwede pa naman sana pero natalo itong Lakers sa rebounding sa LA Clippers mga idol. Kapag healthy lang, lahat magagawa ng Clippers dito ha. Isa sila sa pinakamatibay na mga kupunan sa NBA kung sakaling sila'y healthy lamang. Ngunit sa labang ito ay baliwala ang 23 ni LeBron James at 32 points, 11 rebounds nitong si Luka. Maliban dyan kasi ay wala na silang katulong pa sa pag-rebound. Si Ayton ay na-out-rebounded nitong si Ivica Zubac. 5 rebound kay Ayton samantalang si Zubac ay 19 rebounds mga idol. So matotal, mayroong 49 sa rebound total ang Clippers samantalang 34 lamang sa Lakers. Ito, sa offensive rebounds 13 ang Clippers samantalang ang Lakers ay 6 lamang. Sa defensive rebounds naman, 36 ang Clippers at 28 ang Lakers. Hindi mo naman to po pwedeng isisi kay DeAndre Ayton. Ganun talaga, minsan maganda ang inilalaro ng isang player, minsan naman hindi. Na-injured na nga si Jimmy Butler samantalang si Kuminga naman ay nasaktan sa kanilang laban kontra Dallas Mavericks. Itong si Draymond Green ay hindi pa rin nag-iingat sa kanyang ginagawa. Sa labang ito mga idol, nagkaroon po ng 38 points sa Stephen Curry at 8 3-pointer. Pero kinulang pa rin yon laban sa Dallas. Si Draymond Green kasi, siya sana yung tutulong dito kay Stephen Curry pero ganun pa rin naman. Nako, hindi pa nagmamature itong si Draymond Green. Pinalabas sa laban pagkatapos na kanyang i-elbow itong si Dwight Powell. Ang masakla pa rito mga idol ay nangyari po ito pagkatapos na sabihin niya sa podcast niya na hindi naman daw siya dirty player. Sa ngayon, ayon pa nga sa mga Warriors fans, oras na rin para i-trade na lamang itong sa Draymond Green. Sa panahong ito ay hindi siya nakakatulong kay Stephen Curry, kundi pabigat lamang siya. Dapat na alam mismo ni Draymond Green kung ano ang kanyang ginagawa sa kadahilan ng siya na lang ang maasahan ni Stephen Curry maliban sa kanilang reserbang iba. Pero sad to say mga idol ay iba po ang iniisip nitong si Green, yung kanyang sarili lamang. Napaka-selfish po niya. Samantala, eto naman po ang update kay Kyrie Irving. Ayon mismo kay Jason Kidd, hindi naman daw makakaapekto sa pagbabalik ni Kyrie Irving kung ano ang kanilang record sa ngayon. Nakadepende naman daw to kay Kyrie Irving kung gugustuhin niya o kung tapos na ang kanyang recovery. Sa ngayon naasahan mga idol na pagkatapos po ng All-Star break ay magkakaroon ng desisyon ang Dallas Mavericks patungkol sa kanyang pagbabalik. Pero bali sa ngayon ay nakafocus muna raw ang Dallas Mavericks sa kanyang rehabilitasyon. Pero ang magandang balita ay nasa positibong daan itong si Kyrie Irving at hindi naman daw magtatagal at siya ay makakalaro din daw. Ayon mismo kay Jason Kidd, sa ngayon ay wala pang timeline. Pero Kyrie Irving is extremely working hard para makabalik. Para sa mga NBA Fast Break balita, tumutok lang dito palagi. And as always, thank you for watching.